Nalugi ang munting negosyo ni Andrea nang dahil sa pagkakabaon sa utang. Paano ba naman kasi, nagkasakit ang kanyang ina at nagpabalik-balik ito sa ospital. Kaya't yung munting karindere niya ay unti-unti lang nalulugi at hindi nagtagal ay nagsara na nga ito. Ngayon ay gumagawa na lamang ng paraan si Andrea para makadilihensya na maipagamot ang kanyang ina. At ito ay ang taga-ayos ng mga orchids ni Aling Imelda. Nagmamay-ari kasi ito ng isang flower shop sa kanilang lugar at may sariling garden ng mga orchids at iba pang mga namumulaklak na mga halaman sa kanilang lugar. Kumikita rito si Andrea ng 350 kada araw. Kahit dalawa na lamang silang magkasama sa buhay ng kanyang ina, ay kulang na kulang pa rin iyon para sa kanilang dalawa. Ngunit ganoon pa man, kailangan niyang magtiis dahil wala namang tatanggap sa kanya na kumpanya. Bukod kasi sa edad niyang nasa 30 anyos na, ay ultimong elementarya ay hindi siya nakapagtapos. Dahil dito, ay nagsisikap na lamang siya para matustusan ang kanyang ina pati na rin ang kanyang sarili. Silang dalawa na lamang kasi ang magkasama dahil ang kanyang ama ay may bago ng pamilya. Hindi pa siya nag-aasawa o nakikipagrelasyon man lamang dahil ang kanyang prioridad ay ang kanyang ina na may sakit. Meron kasi itong tumor na tumubo sa kanyang hita at dahil wala pa silang pera pang pa-opera, kung kaya't pansamantalang narestahan na lamang ito ng doktor. Para naman kahit papaano ay mabawas-bawasan ang paglaki nito. Kaya nga sa tuwing nauubos na ang gamot na iniinom ng kanyang ina, kahit kalabaw ang ginagawa niya upang siya ay makadilehensya. Kahit mahirap ang buhay, ay ginagapang niya pa rin ang mga gamot ng kanyang ina upang ito ay gumaling na. Isang araw, habang namimita siya ng mga bulaklak sardi ni Aling Imelda, ay nilapitan siya nito. "Iha, kamusta ka na? Pagod ka na ba? Magtanghalian ka muna doon sa loob." Bati at paanyaya nito sa kanya. Dahil nagugutom na rin siya ng sandaling iyon, sinunod niya na lamang ang matandang babae at nagpasalamat rito. Hindi nga niya inaasahan na susunod rin ito sa kanya sa loob. Marahil ay hindi pa rin ito nakakakain at sasabay na ito sa kanya. Tama nga ang hinala niya dahil pagdating niya sa kusina ay magiging kasalo niya pala ang pamilya nito. Kaya naman nakaramdam siya ng hiya dahil unang beses pa lamang na nangyari yon. Kaya bago siya maupo sa silya ay binati niya ng buong giliw ang mga anak nito. At sabi ng isa roon ay kumain na raw sila. Maya-maya pa ay may nabanggit si Aling Imelda sa kanya. "Gusto mo ba ng regular na trabaho, iha?" Dahil dito ay napahinto sa pagsubo ng pagkain si Andrea. "Opo, sino ba naman po ang tatanggi doon? Lalo na't kailangan po ni mama ng gamot." Tugon niya rito. "Kung gano'n ay may ipapagawa ko sa'yo. Mag-usap tayo mamaya, iha, pagkatapos natin kumain." Tugon ni Aling Imelda. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Andrea. Ang tanong niya sa kanyang sarili, ano kayang klaseng trabaho ang i-offer nito sa kanya? Matapos nilang kumain, ay pinatawag siya nito sa likod ng bahay. At dito niya na lamang nalaman na may pan pala doon at ang mga nakalagay roon ay crayfish. Ang sabi sa kanya ni Aling Imelda, siya raw ang magpakain nito at babayaran siya nito araw-araw ng 500 pesos. Kaya naman agad siyang pumayag. Malaking tulong rin iyon sa kanilang gastusin sa kanilang pang-araw-araw. Kaya naman magmula noon, ay araw-araw nang nagpapakain ng crayfish si Andrea. Inaagahan pa niya ang kanyang pagpasok para mas lalong matuwa sa kanya ang kanyang amo. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Dumaing ang kanyang ina na kumikirot ang bukol nito. Abot langit ang pag-inda nito, kaya naman isinugod niya ito sa ospital. Hanggang sa magimbal na lamang siya sa kanyang natuklasan. Kailangan na raw operahan ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, ay tuluyan na itong mapuputulan ng kanyang mga paa. At dahil wala siyang sapat na pera pang pa-opera, ay naglakas loob siyang lumapit at manghiram ng pera kay Aling Imelda. Mabuti na lamang ay pinahiram siya ng matandang amo. Kaya't laking pasasalamat na lamang niya nang maoperahan na ang kanyang ina. Halos 1 linggo ang itinagal nila sa ospital bago sila nakauwi sa kanilang bahay.
Kaya naman tuwang-tuwa si Andrea dahil sa wakas ay magaling na rin ang kanyang ina. Natanggal na ang malaking bukol nito at wala na siyang aalalahanin pa. Magmula nga noon ay nagtatrabaho na lamang siya para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan dahil unti-unti ay nababayaran na niya ang inutang niyang pera sa pagpapa-opera sa kanyang ina na si Aling Imelda. Wala na siyang ibang inaalala pa pero sadyang naging madaya talaga sa kanyang pagkakataon. Paano ba naman kasi, siya naman ang nagkasakit. Napansin ni Andrea na palaging sumasakit ang bahagi ng kanyang dibdib, kaya nagpasya siyang magpatingin sa espesyalista. At doon nga niya natuklasan na meron siyang breast cancer. Kaya sa tuwing siya ay mag-isa sa kwarto, ay iyak na lamang siya ng iyak. Nangangamba siya na baka hindi na magtagal ang kanyang buhay. Pero sa kabila ng kanyang sobrang takot, hindi niya ito nabanggit sa kanyang ina. Ayaw niya itong mag-alala lalo't hindi pa naman ito lubos na magaling sa kanyang opera. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. Dahil sa pagpupumilit niya kahit siya ay may karamdaman, napansin ni Aling Imelda na tila nang hihina siya. Kaya naman nakiusap siya sa matandang babae. Magtapat ka nga sa akin, iha. Ikaw ba ay may tinatagong karamdaman? Napapansin ko yung pagkahapo mo sa araw-araw eh. Konting galaw lang ay hinihingal ka na kaagad. Tanong nito sa kanya. Gusto sana niyang itago ang tunay niyang sitwasyon. Kaso nga lang ay napapansin na rin pala ito ng kanyang amo. Kaya't minarapat na lamang niya na aminin dito. Aling Imelda, gusto ko lang po sanang malaman niyo na meron akong breast cancer. Kaya po ako nagkakaganito. Ano? Kailan pa, iha? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Tanong pa nito sa kanya. Mga 2 buwan na po, ma'am. Nagsimula ito noong minsang naligo ako at may nakapapo akong bukol. At habang tumatagal, ay palaki po siya ng palaki at patindi rin po ng patindi ang pagkirot. Sambit niya pa rito. Kaya naman hinikayat siya ni Aling Imelda na magpagamot bago magtrabaho. At nang magtatangka siyang tumanggi, gawa ng wala siyang sapat na pera, ay sinabihan siya ng matandang babae na wag nang isipin niyon dahil sasagutin nito ang lahat ng gasto sa kanyang pagpapagamot. Napahiyak na lamang sa tuwa si Andrea dahil sa kabutihang iyon ng kanyang amo. Kaya naman pansamantalang tumigil ang dalaga sa pagtatrabaho habang ito ay nagpapagamot. Hindi nagtagal ay nalaman na rin ito ng kanyang ina na may dinadala siyang matinding karamdaman. Ano ba naman ang nangyari sa iyo, anak? Gumaling nga ako, pero ikaw naman yung sumunod na nagkasakit. Bakit sa dinami-raming masasamang tao, bakit pa ikaw ang magkakasakit ng ganyan? Nagtatrabaho ko lang naman para sa atin. Mukhang hindi patas sa atin ang mundo, anak. Usal ni Aling Susan. Huwag niyo pong sabihin yan, inay. Huwag niyo pong sisihin ng Diyos kung bakit nagkaroon tayo ng sakit. Pagsubok lamang po ito dahil ang lahat ng paghihirap ay may ginhawang kapalit sa bandang huli. Gaya na lamang po nang nangyari sa inyo, nay. Gumaling po kayo, hindi po ba? Kaya naman napasapon na lamang si Aling Susan sa sinabi ng kanyang anak. Maya-maya pa, ay napabuntong hininga na lamang ito habang nagsasabi ng, Pasensya ka na, anak, ha? Lalong-lalo na sa Diyos. Hindi ko kasi maiwasang magsalita ng ganoon. Dahil sa sunod-sunod ng pagsubok ang dumarating sa atin. Totoo bang tutulungan ka ng amo mo sa pagpapagamot mo? Paninigurado pa nito sa kanya. Opo, Nay. Ipapakimotherapy niya po ako sa susunod na araw. Tugon naman niya rito. Napakabuti ng amo mo, anak. Maraming salamat sa kanyang kabutihang loob sa atin. Nang sumapit ang chemotherapy niya, naging maayos naman ang lahat. Kaso nga lang ay medyo nahihiya na siyang lumabas ng bahay dahil nakakalbo na ang ulo niya. Kahit nga ang sarili niya ay hindi niya matanggap na ganoon ang itsura niya. Pero iniisip na lamang niya na parte ito ng kanyang paggaling. Buong maghapon lamang na nasa loob ng bahay at nakahiga si Andrea. Samantalang ang kanyang ina na ang humalili sa kanya sa pamamasukan kay Aling Imelda. Hanggang sa lumipas nga ang kalahating taong gamutan. Sa wakas ay gumaling na rin si Andrea na wala na ang bukol sa kanyang dibdib. Tumubo na rin ng maayos ang kanyang buhok sa ulo hanggang sa makabalik na siya sa kanyang trabaho. Nakakapagtrabaho na siya ng maayos kaya't kahit papaano ay nakakabili na siya ng kanyang mga personal na pangangailangan at nakapagtatabi na rin siya kahit papaano.
May bala kasi siyang mag-aral kahit na may edad na siya. Kahit pa magsimula pa siya ng grade 1 sa edad niyang 30 anyos, ay ayos lamang iyon. Basta't makakapagsulat at makakapagbasa na siya. Para rin naman wala nang mga hamak pa sa kanya. Hanggang sa pumatak na nga ang araw na iyon, kung saan ay nakapag-ipon na siya. Kaya naman nag-enroll na siya sa pagiging grade 1. Pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya dahil siya ang pinakamatanda roon. At halos kasing edad pa niya ang mga teacher niya. Pero sa kabila noon, ay hindi niya na lamang dinamdam ang mga panlalait ng mga ito. Tutal ay mga bata lamang ang mga ito. Para niya na lamang mga anak sila. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang goal kahit pinagtatawanan lamang siya. Ang mahalaga ay may matutunan siya sa loob ng paaralan. Kaya naman tuwing hapon at gabi na lamang ang duty niya kay Aling Imelda. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Andrea, bigla siyang pinatawag ni Aling Imelda sa likod bahay. Kaya naman agad siyang nagtungo roon para kausapin ng amo. "Pinapatawag niyo raw po ako, ma'am?" Sambit ni Andrea. "Oo, Andrea. May bibigay kasi ako na alam kong mapapakinabangan mo." Tugon nito. Sabay bingwit nito sa pan ng 2 crayfish at inilagay sa plastic container. Kalaunan ay inabot ito sa kanya. "Paramihin mo yan, iha ha. Malaki ang kikitain mo dyan dahil alam kong masipag ka. Kailangan lang talaga ng tiyaga." Napatitig naman si Andrea sa inabot nito sa kanya. Napaisip siya dahil wala naman silang aquarium na mapaglalagyan ito. Pero bigla siyang may naalala. Kaya't kinuha niya na lamang ito. "Maraming salamat po, ma'am." "Opo, paparamihin ko po ito. May malawak naman po kasi kaming espasyo sa likod ng bahay. Gagawa na lamang po ako roon ng pan." Tugon naman niya rito habang nakangiti. "At kapag nakarami ka na, ibenta mo yan sa mga may restaurant. Tiyak na marami ang bibili sa'yo dahil yan pa naman ang paboritong kainin ng mga customer. Kaya good luck sa pagpaparami ha, at isa puso mo na lamang ang iyong ginagawa." Dahil dito ay napangiti na lamang si Andrea at muling nagpasalamat sa matandang amo. Kahit mula nito ay gumawa na siya ng pan para sa pagpaparami ng crayfish. Pansamantala niya na lamang munang nilagay sa container habang ginagawa niya pa ang pan. Nang matapos na, ay sa kanya na lamang ito inilagay sa pan. Mabuti na lamang ay meron siyang budget na pambili ng air pump. Kaya't mas nakakahinga ng mainam ang mga crayfish niya. Nilagyan niya na lamang ng trapal para hindi gaanong mainitan. At kung ulan man, ay hindi naaapaw ang tubig na magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga alaga. Nagpatuloy lang sa pag-aalaga ng isda itong si Andrea hanggang sa lumipas ang 1 taon ay nakarami na siya nito. Kaya naman kahit paunti-unti ay nakabenta na rin siya. 1 peraso nito ay 500 piso. Minsan ay meron pang pumapakyaw nito sa kanya. Pero tinitira niya ang magkapares para meron pa rin siyang mabibreed. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagtatagumpay ni Andrea sa kanyang buhay, dumarating talaga ang isang pagsubok na susukat sa kanyang katatagan para magpatuloy sa pag-aaral. Paano ba naman kasi, pati teacher ay binubuli siya. Nangyari ito nang minsan siyang malate sa klase. Bilang parusa, ay pinasayaw siya nito sa harapan. At ang mas matindi pa, ay pinalinisan nito ang maruming sapatos sa kanya. Gamit ang pinahubad niyang blouse kaya naman nagtawanan na lamang ang mga batang kaklase niya. Dito niya napagtanto na nakakaranas na siya ng diskriminasyon. Nalate lang naman siya ng kaunti dahil maraming pinapagawa sa kanya si Aling Imelda. Pero sa araw na yon ay pinahiya na siya. Dito niya na ilabas ang sama ng loob niya na kinikimkim niya magmula pa ng first day pa lamang niya sa klase. "Mama, walang galang na po. Teacher po kayo, hindi ba? Dapat ang disiplina ay nanggagaling mismo sa inyo. Pero ang lumalabas, kayo pa po ang pasimuno. Unang araw ko pa lamang sa eskwelahan na ito, ay ganyan na yung trato niyo sa akin. Ginagawa mo akong katatawanan sa harapan ng mga bata. Hindi na po ito tama. Saka ngayon lang naman po ako na late. Dapat ay dinaan niyo na lamang po ako sa tamang pakiusap." Dahil sa kanyang sinabi, ay natawa ang kanyang guro. At sumasagot pa itong matandang grade 1 na ito. "Hoy, matanda ka na. Bakit ko pa idadaan sa pakiusap? At sino ka ba ha? Bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Utusan ka lang naman. Dahil sa pagsagot-sagot mo na yun sa akin, ay babagsak kitang matanda ka. Umupo ka na ron."
Utos pa nito sa kanya habang siya ay dinuduro-duro. Pero sa halip na maupo si Andrea, ay bigla niya itong nilapitan at sinampal. Hindi porket teacher ka, ay lalait-laitin mo na yung estudyante mong wala namang ginagawang masama sa'yo. Paano na lang kung makahanap ka ng katapat na gaya ko, hindi ba? Total ay nilubos-lubos mo na ang panghahamak sa akin dahil ibabagsak mo pa ako, ay lulubos-lubusin ko na rin ito. Sabay tulak niya sa guro. Alam ni Andrea na malaking kapangasan ang ginawa niya dahil guro ang kanyang nakaaway. Dahil dito ay dali-dali niyang dinampot ang kanyang uniforme na pinanglinis niya kanina sa sapatos nito. At dali-dali na rin siyang lumabas sa silid-aralan. Noong magtangka siyang lumabas ng gate sa eskwelahan na iyon, ay hinarang siya ng gwardiya. Pero mabilis niya itong itinulak. At nang matumba na nga ito, ay agad na siyang lumabas. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad. At nang mapansin ng kanyang ina na parang hindi maganda ang ayos niya, ay nausisa siya nito. Hindi pa naman tapos yung klase mo, anak, ha? Bakit ang aga mo atang umuwi ngayon? Teka, bakit ganyan ang ayos mo, anak? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong nito sa kanya. Napailing na lamang si Andrea habang nagsasabi ng, Kasi nay, kanina noong nalita ko sa klase, ay pinarusahan ako ng teacher ko. Pinagsayaw niyo po ako sa harapan ng mga bata at pinapupulas po ang uniforme ko sa sapatos niya. Doon ko napagtanto bigla na nagmamalabis na siya sa pagiging guro niya. Kaya nasagot ko po siya at dahil sa sinabi ko ay nagbanta pa siya na ibabagsak ako. At doon po ako nawalan ng kontrol. Nasampal ko po yung teacher na yon. Kaya't napagpasyahan ko na lamang pong umuwi. Kwento ni Andrea. At dahil sa narinig, ay bigla tuloy nagkaroon ng problema si Aling Susan. Ano ba yung pinasok mo, anak? Napakalaking gulo ng ginawa mo. Dapat kasi dinadagdagan mo na lamang yung pasensya mo sa mga ganong klaseng tao. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kung kakasuhan man po ako ng teacher na yon, ipapaliwanag ko na lamang po sa presinto. Tugon naman ni Andrea, kaya naman napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Makaraan ng ilang sandali, ay dumating na nga ang kanilang hinihintay. Agad na dinakip ng mga pulis si Andrea at matiwasay naman siyang sumama rito. Ipinaliwanag niya ang kanyang rason sa mga kapulisan. Pero hindi yun pinakinggan dahil ayon sa mga ito, grabe raw yung ginawa niyang iskandalo. Nanakit siya ng isang guro at nakita pa yon ng mga bata. At pati ba naman yung gwardiya ay sinaktan rin niya. Kaya naman naging patong-patong na ang kanyang kaso. At dahil wala siyang pampiyansa, ay nakulong siya sa bilangguan. Kaya naman sisingsisi siya kung bakit kasi pinatulan pa niya ang teacher na yon. Pero wala na siyang magagawa pa. Dahil ito ay nangyari na. Kaya't ang ginawa niya na lamang ay tinanggap niya ang naging kaparusahan. Nakulong siya ng ilang buwan. Mabuti na lamang ay naawa sa kanya si Aling Imelda. Nagpiyansa ito ng malaki-laki, kaya naman nakalaya na siya. Ito na rin ang nagpaaral sa kanya at pina-enroll siya sa ibang paaralan upang hindi na siya pag-initan pa ng nakaaway niyang guro. Maraming salamat po, Ma'am Imelda. Kung hindi po dahil sa inyo ay nakakulong pa rin po ako hanggang sa ngayon at baka doon na ako bawian ng buhay. Wika ni Andrea. Dahil sobrang init at maraming matatapang nakakosa roon. Ilang beses na nga po akong napaaway roon eh. Ayaw ko namang po magpapuli dahil kapag ginawa ko yun, hindi sila titigil sa panghahamak sa akin. Sambit ni Andrea habang nilalagyan ng pataba ang mga orchids. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Iha. Kung kanino ka man dapat na magpasalamat, ay sa nanay mo. Siya kasi ang nagmakaawa sa akin na piyansahan kita. Kaya naman ginawa ko lang ang nararapat para sa'yo. Dahil alam kong hindi naman gaanong kalakihan ang kasalanan mo. Sabit pa ng matanda. Nagpasalamat nga po ako kay nanay, ma'am. Salamat rin po pala dahil habang nakakulong ako, ay binigyan niyo po ng trabaho ang nanay ko. Naku, wala yun, Iha. Tulong ko lang yun sa kanya. Siya nga pala. Kamusta na yung pag-aaral mo sa bagong eskwela na pinapasukan mo? May mga bully pa ba nakaklase? O hindi kaya mga teacher? Tanong nito sa kanya. Napailing naman si Andrea habang nagsabi ng, Sa 2 linggo ko po na pagpasok sa school na yon, ay wala naman po akong naging masamang karanasan. At sa halip ay sinusuportahan ako ng mga bata at guro sa aking pag-aaral. Dahil sa kabila raw ng edad kong ito, ay pinipili ko pa rin daw pong matuto. Pinapatunayan ko raw na hindi pa huli ang lahat, basta't porsigido lamang. Dahil sa kabaitan nila, ay sinisipagan ako lalo na mag-aral.
Dahil sa narinig, ay napangiti na lamang si Aling Imelda habang nagsasabi ng, "Sabi ko naman sa'yo maganda yung napili kong eskwelahan para sa'yo. Masaya ako para sa'yo, iha." Mula nang makalaya si Andrea, ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya gagawa pa ng ikasasadlak niya sa kulungan. Ayaw niya ulit na masayang ang oras dahil lamang sa pagkakakulong niya. Kaya't nag-focus na lamang siya sa kanyang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagpaparami ng crayfish. Hanggang sa lumipas ang maraming mga panahon, ay nakapagtapos na nga ng high school si Andrea. Hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo dahil para sa kanya ay hindi niya na yun kailangan. Total ay nakakasulat at nakakabasa rin naman na siya. Yun lamang ang importante sa kanya. Ang dapat niya na lamang isabuhay ay ang pagiging madiskarte. At sa mga panahong ito ay nagpaparami na lamang siya ng mga crayfish. Hindi na siya nagtatrabaho kay Aling Imelda. Sa katunayan ay nakatatlong panda siya. Kaya naman marami siyang napagbebentahan na kadalasan ay makataga-restaurant na pumapakyaw sa kanya. Kumikita siya ng humigit kumulang 300,000 piso kapag mayroong pumapakyaw. Dahil dito ay napagawa niya na ang kanilang bahay. At higit sa lahat ay nakapag-donate na rin siya sa DSWD para makatulong sa mga batang inabandona ng mga magulang o di kaya ay malayo sa kanilang mga magulang. Dahil roon, ay mas lalo pang nagsipag si Andrea sa pagbibreed ng mga crayfish. At katuwang niya rito ang kanyang ina. Kaya naman mas lalo pang lumago ang kanyang farm. At nakabili pa siya ng panibagong lupa upang mapaglagyan pa ng mas maraming isda. At dahil sa pagiging abala niya, hindi niya nakakamusta ang kalagayan ni Aling Imelda. Hanggang sa malaman niya na lamang ang tunay nitong sitwasyon nang minsan nitong lumapit sa kanya. "Nagkasakit ng malubha ang anak ko, iha. Dahil sanla ko na ang lupa ko dahil lamang roon. Kaya naman wala na akong pinagkakakitaan ngayon. Konti na lamang rin ang alaga akong crayfish dahil hindi ko sila naaalagaan ng maayos. Dahil maghapon akong nakabantay sa anak ko. Kumakatok ako sa puso mo, iha. Sana'y matulungan mo ako sa pinansyal kong problema." Umiiyak na pahayag ng matandang babae. Kaya naman biglang nadurog ang kanyang puso. Yung dating tumutulong sa kanya at sumusuporta sa lahat ng kanyang pangangailangan, ngayon ay isa na palang mahirap at dumadaan pala sa matinding pagsubok. Kaya naman tinulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. At dahil daan-daan libo ang kinikita ng dalaga dahil sa pag-aalaga ng mga isda, sinabi niya na huhulog-hulugan niya ang lupa para maibalik ito kay Aling Imelda at upang makapagsimula uli ito. Malaki ang utang na loob ni Andrea sa dating amo. Kahit hindi niya pinabayaan ang anak nito at kanyang pinagamot. Ilang buwan rin ang naging gamutan, pero sa wakas ay gumaling na rin ito. Samantalang si Aling Imelda naman ay nabawi na rin ang kanyang lupain at kalaunan ay hindi na paghahalaman ng pangunahin nitong pinagkakakitaan kung hindi nagpo-focus na lamang ito sa pagpaparami rin ng isda. At di nagtagal ay naging magkasosyo nga sila ni Andrea. Ginawa niya iyon bilang pasasalamat sa dalaga sa pagtubos ng kanyang lupain. Napakalawak ng lupa na iyon ni Aling Imelda. Sino ba namang mag-aakala na gagawin niya lamang itong mga pan ng mga alaga nila ni Andrea? Kaya simula nito ay sila na ang numero 1 inaangkatan ng mga crayfish sa buong bansa. Kaya naman kumikita na rin sila ng milyon-milyon. At dahil nakakaginhawa na sa buhay sa Andrea at bilang tulong niya sa kanyang mga kalugar, nagpatayo siya ng libreng eskwelahan at pati na rin ang ospital para sa mga kabataan at mamamayan doon. Samantala, natanggal naman sa serbisyo ang dating guro na nambubuli sa kanya. Napag-alamang meron talaga itong attitude sapagkat marami na pala itong nasaktan o nabuli ng mga estudyante noon pa. Sumubok itong mag-apply sa paaralan na ipinagawa ni Andrea. Ngunit natameme na lamang ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman na ang dating inaapi-api at binubuli niya pala ang nagmamay-ari ng paaralan na kanyang ina-applyan. Dahil sa sobrang pride nito, ay hindi na ito nagpatuloy pa sa pag-apply. Wala na ni isang kumpanya ang tumatanggap rito at sa lahat ng paaralan ay ibinan na talaga ito. Meron kasi itong sinaktan na isang estudyante at kitang-kita iyon sa CCTV camera. Ngunit mapalad pa rin siya sapagkat hindi naman siya kinasuhan ng mga magulang nito. Ang naging karamangalang talaga niya ay kahit anong pilit niya
ay wala talagang tumatanggap sa kanya na kahit na anong trabaho. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, ay magpatuloy pa rin tayo at huwag mawala ng pag-asa. Napag-iwanan ka man, pero hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ang totoong tagumpay sa buhay ay ang pagiging kontento at pagiging masaya sa kung ano ang bagay na meron ka ngayon. Kung dumating man ang araw na umangat ka sa buhay, ay dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba at babasahin ko ang lahat ng yan. Hanggang sa muli mga kabarangay. Thank you so much and peace out.